Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta po kayo? Tayo po ay mag-uusap tungkol pa rin po sa Kumilig kung bakit hanggang ngayon ay wala pa pong desisyon ang Kumilig tungkol sa disqualification case ng BM. Ay dapat po yan ay tapos na noong petsa 15. Yan po ang ating pag-uusapan. Bago po natin pagpapatuloy, huwag po kalimutan ninyo i-like at subscribe yung ating video upang tuloy-tuloy po ang ating pagsama-sama. At ang issue na ito mga kaibigan ay nakabinbin pa rin po sa Kumilig kung bakit hanggang ngayon hindi pa nadesisyonan ng Kumilig ang disqualification cases na ito. At ito po ay isa sa mga apela ng Kumilig ay pinatahimik po ng Kumilig ang kampo ni Bongbong Marcos. Ang tandaan po natin mga kaibigan ay ito po ay political issue. Yun po. Diyan po tayo tututok sa issue ng political issue. Sa lahat ng issue dyan sa Kumilig ay puro po political yan. Yan po ang ating tatandaan. Dahil dyan mga kaibigan ay hindi po korte ang Kumilig. Muli kong sasabihin sa inyo ay hindi po korte ang Kumilig. Subalit ang Kumilig ay mayroon silang jurisdiction na humawak tungkol sa usapin sa eleksyon at pangasiwa ng eleksyon at sa mga kandidato. Kaya dapat ang aking nakita dito kung bakit maingay yung mga abogado sapagkat dahil po sa katagalan nilang mag-ayos, magdesisyon dyan sa korte, dyan sa Kumilig. Kaya po nag-ingay yung mga abogado. Hindi po maiwasan yan kasi nga po ito ay isyong pampolitika. Una, hindi po Kumilig ang magpapasya sa eleksyon, kundi ang taong bayan po ang magpapasya sa eleksyon. Hindi po sila. Kaya kung ano man ang nagiging mangyayari dyan sa Kumilig na matagal silang magpasya sa o magdesisyon sa disqualification case, natural po lang na ang mga taong bayan ay mag-ingay dyan at lalo't higit sa mga abogado ng kampo ni BBM. Yan po yung isa sa nakita ko na nakita ko na observation ko at opinion ko. Yan po. At ang Kumilig dapat po ay bilisan nila ang desisyon. Yung katulad ng inuulit ko po na dapat bilisan nila ang kanilang desisyon. At ito po, nag-umpisa itong ingay na ito noong mga nakaraang linggo na nung sabihin ni Atty. T na nakakuha daw po sila ng certification galing doon sa Regional Trial Court sa Quezon City na hindi daw po nagbayad ng buwis si Bongbong Marcos. At siyempre po, ang korte hindi po yan naghahawak ng transactions o bayaran ng mga taxes mga kaibigan, kundi doon po sa BIR yan. Sana kung ang kampo ni Atty. T nagpunta doon sa BIR, edi mabigyan sana sila ng certification.
mga kaibigan, ay nagpunta sila doon sa RTC, wala naman doon po yung bayaran ng taxes. Kaya si BBM, ang company BBM, nakakuha po doon. Doon po kumuha ng resibo o certification sa BIR. Kaya po sila ay nabigyan. Kasi talaga naman pong nagbayad si BBM ng taxes sa BIR. Kasi ang may jurisdiction dyan sa mga bayaran ng taxes ay BIR po. Ayan po yung nangyayari. Kaya yung isyong ito, mga kaibigan, sang-ayon lang sa akin, ay dapat bilisan na po ng BIR ito. BIR nung Comelec upang maiwasan na yung matapos na yung mga bangayan dyan. Sila lang naman po ang may problema nito eh. Dapat pitsakidsi pa ito, tapos na eh. Hanggang ngayon, papasok na po yung bagong taon, mga kaibigan. At pagpasok ng bagong taon, magiging iba na po yung kilusan dyan sa politika. Ayan po. So, ang ating sunod na pag-usapan ay ito namang pagpasok ng bagong taon. Alam po ninyo, ilang araw na lang bagong taon na. Ang mga kandidato dyan, magkaiba na po yung galawan. Yung kilusan nila magkaiba na. Sapagkat sa ngayon, nung mga nakaraang linggo o buwan, ay nagkakaroon po ng mga rally at karaban, motorcade sa mga lansangan at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun po ay pagpapakilala lamang na sila po ay kandidato. Hindi pa po yun pangungumpanya. Itong pagpasok ng Enero ay ang kilusan dyan ng mga kandidato ay magkaroon na po ng pagbabago sapagkat nalalapit na po yung campaign period. Yung campaign period, mga kaibigan, ay posibleng magaganap yan sa buwan ng Pebrero. At sa ngayon, papasok pa lang ang buwan ng Enero. Ang galawan dyan ng mga kandidato, magkaroon po ng pagbabago yan. Maliban na ang Comelec ay nag-imprenta na ng mga voters list. Ang mga kandidato ay nagpa-imprenta na rin po ng mga posters para idikit po sa mga kali kung saan-saan mang lugar. Kaya dyan, ang mga kandidato ay dapat malaya na silang mag-plastar ng kanilang mga plataforma dyan sa taong bayan. Sapagkat sa aking nakikita, mayroon pong mga 20 o 25% or 30% na mga undecided voters. Sa ngayon, sa mga supporters ng bawat kandidato, ang mga diehard supporters talaga dyan po ay fix na po yan. Hindi na po yan pwedeng mababago kahit anong gagawin sa masinsinang kumpanya. Subalit, ang natitirang 30 o 25% ng mga undecided voters, yan na lang po ang posibleng pagkaagawan nila. Kaya ang preparasyon ngayong Enero ay kung hindi pa man mag-umpisa ang campaign period, ay maglatag dapat ang mga kandidato ng malinaw nilang plataforma na seryosohan, hindi yung pambubula, hindi yung puro pangako, hindi yung puro salita, mga kaibigan. Kaya yung ating mga butante, sa tingin ko, sa ating makabagong panahon,
ay talagang matalino. Wala na yung traditional campaign sa politika na ang mga tao ay tumitingin sa partido. Hindi na po yun uso, mga kaibigan. Yung mga taong tinatawag na partidista, hindi na po yun. Ngayon, kahit ano ang partido mo, basta ikaw ay nakasilip doon sa kandidato na sang-ayon sa iyo ay karapat-dapat mong iboto at maganda ang kanyang plataporma, mga kaibigan, pwede mo siyang iboto. Ganun po. Kaya, ang galawan ngayong buwan ng Enero ay magkakaiba na sa nakaraan. Magpapa-imprinta na sila ng mga posters. Ayan po, ang iba dyan, bago po man papasok yung campaign period, siyempre abalaya po yan sa pagdidikit ng mga posters. Kaya dito, mga kaibigan, ang ating mga botante ay hindi na po pwede yung tuturuan mo sila, i-coach mo sila na ito yung boto natin. Hindi po. Matalino ang ating mga botante ngayon. Kaya dahil dyan, dapat ang mga kandidato natin ay maayos yung kanilang plataforma. Hindi yung puro bula, hindi yung puro selfie-selfie lamang, hindi yung pwedeng papugi lang, kundi seryoso at malinaw ang plataforma na dapat i-discuss sa ating mga kandidato. Yun po. Kaya dahil dyan sa mga problemang ito ng political na ito sa ating kumilik, mga kaibigan, ay sinasabi ko po, ang kumilik po ay dapat ayusin na nila ng maaga yan. Hindi na dapat nila yan patagalin para matapos na yan. Hindi po ang kumilik ang di-decide ng sino ang iboboto, kundi taong bayan po ang magde-decide niyan. Ang sa kanila ay magsaayos lamang sa mga gusot dyan sa kumilik na dapat pasyahan nila ng maaga. Bakit? Pinatatagal pa nila yan. Kung ayaw nilang maisturbo ang kumilik ng mga abogado at media, dapat tapusin na nila yan. Hindi yung sila pa mag-aapila na huwag na munang maingay. Ayan po. So, pansamantala mga kababayan, ay yan lang muna ang ating update. At huwag pong kalimutan i-like and subscribe ang video ito. At gayon din sa ating mga kaibigan na i-share. At marami pong salamat sa inyong pakikinig. At God bless.